Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, we have a project collaboration with Collector's Quest PH. Again, thank you very much Collector's Quest PH for giving me the opportunity na makapag-custom repaint ng McFarlane Toys na Grim Knight na statue. This is very awesome. Information about Collector's Quest PH. Yan, ito yung Facebook page nila. Punta kayo dito mga ma'am sir. Sobrang laso ng binibenta nila dito. Meron din silang store sa Green Hills. Yes, Shopsville. Third floor, Shopsville, Green Hills, San Juan City. Yan. So meron silang mga, ayan si Sir Kurt. Thank you very much Sir Kurt. Yan, na-meet niya si James Gunn. Director of the Superman movie. Yan, meron silang ayan, mga pre-order ng McFarlane Toys. Pati ito, si Shuma Gorath, grabe, Gargantos figure, Gamerverse 4699 only. Meron sila mga pre-orders. Yan, ano to? Batman na 112 Collective. Is this Mezco? Hindi, Mezco ba to? Tama, Mezco Toys. Yup. Meron din silang mga Spider-Man Across the Spider-Verse, SV Action, Spider-Punk from Marvel. Tapos meron din mga Beyblades, McFarlane Toys. Tapos, ano ba to? McFarlane Toys Resin Statue Limited. Yan. Punta kayo sa store nila and punta kayo sa Facebook page. Like, comment, subscribe. Sobrang daming lason mga ma'am sir. Tapos nagre-review din siya ng mga Hot Wheels Premium Cobra Jet Striker. Yan, marami din siya mga videos. Kaya manood kayo ng mga videos niya. And yan, like, comment. Tsaka magpalason kayo mga ma'am sir. Sobrang dami dito. Okay, so yun, ito yung project collaboration namin with Collector's Quest PH, si Grim Knight. 10 inches tall, tapos pagkasama yung barrel, mga 12 inches. Ang measurement niya na width are around 5 inches. Tapos yung body ni Batman, mga 2 or 3 inches. Tapos yung base niya, base niya around 7 inches yung diameter. Tapos yung Batman Who Laughs na base around 5 inches in length and 2 inches in diameter. Ay, in width pala, yung width niya. Nung sinend sa akin to ni Sir Kurt, sabi niya meron daw issue dito sa base. Tanggalin lang natin Ayan, dito usually nagkakaroon ng issue Ayan itong peg na to nabali. Ingatan nyo na lang kasi talagang magkakaroon kasi yan ng force kapag tinanggal niyo yung paa. So ngayon kapag masyadong mahaba yung peg tapos hindi strong enough yung pagkakabit niya sa base tapos plastic na nagiging brittle, ganun talaga magiging effect niyan. Ito yung base niya na Batman Who Laughs na parang gargoyle type of structure. Kakabit nyo lang din dito sa left side ng base kapag nakaharap sa atin. Okay? Tapos yung paa ni Batman dito sa kabila. Tapos pag in-insert nyo siya sa pegs para hindi mabali, halos sabay. Ila-line up nyo lang. Okay, halos sabay. Tapos push down. Okay, para hindi siya nagli-lean. Chinek ko naman, wala naman siyang leaning issue. Okay, tapos stable naman siya pag nakatayo. Okay, hindi naman siya nag-shake. Okay. So yun lang yung issue dito sa figure na to. Nagawa ko na-fix ko na rin. Naglagay lang ako ng super glue. Bulldog yung nilagay ko para tingin ko matibay naman yung bulldog, yung ginagamit ko yung bulldog. O kaya mighty bond, pwede rin. Wala namang issue sa mga super glue, lahat naman yan talagang madikit naman siya talaga. Ingat lang kayo sa paggamit ng super glue kasi once na madikit sa kamay, mahirap tanggalin. So this Grim Knight is very very nice. Grabe, sobrang lupit. Actually nagtanong din ako ng mga any McFarlane Toys na statue na pwede na nilang ipadala sa akin. Yan, ito sinabi nila meron silang Grim Knight na statue. Sabi ko yun, Grim Knight. Meron silang Iron Man. So check them out. Actually gusto ni Sir Kurt yung Venom kaso wala silang stock ng Venom. Pwede rin sana ipalit yon, i-trade. Kasi gusto ko rin yung gusto ko rin syempre yung mga gusto ko rin makita niya on hand yung Venom na custom repaint na ginawa ko. Actually nasa laruanan na yun na cabinet. Nasa Green Hills na rin. Tapos, yun, tinanong ko meron silang Thor or Iron Man. Meron daw silang Iron Man available pa. Tapos ito Grim Knight nga. So alam ko naka less 1k ito dun sa price kasi nga nabali yung yung peg. Pero yun nga na-fix ko na. Yan.
Ito yung mga accessories niya, silencer na pistol. Tapos ito nasa backpack. Pero overall build is very nice. Wala namang loose na mga joints. Tsaka medyo mabigat siya. Ang ganda ng pagkakasculpt dito. Gustong gusto ko to kay McFarlane Toys na sobrang ganda ng ano niya, ng sculpt. Super sharp, ang daming textures, and yung sculpt talaga ng mga segments or mga parts very well sculpted, and kita mo talaga yung maliliit niya na weathering or damage dun sa figure. So kung dito ni-sculpt nila si Batman, saka wala rin siyang mga wala rin siyang mga mold lines, tsaka yung mga maliliit na knob marks. Okay. Yung mga sharp parts, di naman gaano sharp parts. Safe din siya for handling. Hindi gaano sharp. Kasi minsan sobrang talas ng mga edges, nakakasugat. Okay. Ganda lang Tanggalin ko to onti tanggalin ko to saglit. Okay. Ayan. So yan yung likod niya. Punong-puno ng mga pouches. Tapos ito yung accessory. Yung paint niya dito, ang color, ito hindi siya super black. Para siyang gray. Tapos ito, para siyang, meron din tint ng gray. Pero ito mga holster niya is black. Tapos ito meron hint ng brown. Ito meron ding brown yung barrel sa likod. Tapos meron siyang mga, ito M16, alam ko M16 carbine or carbine. Meron siyang mga gauntlets. And you have the silver logo ng Batman. Tapos asymmetrical yung kanyang holster. Meron siyang metallic na silver na pinaint nila dito sa mga gauntlets, sa chest, sa shoulders, and dito sa hand protector, sa knuckle protector, and dito sa knee pads, tsaka dito sa foot pads. Okay, tapos yun, ang dami niyang baril, full armor type. Meron siyang mga equipment dito nakasabit sa belt. Ang ganda ng pagkakabend nitong pouch na to, kasi syempre di ba taas yung isa niyang paa, so mabibend talaga tong pouch na to, itong area here. Tapos gusto ko yung texture ng kanyang pants, itong kanyang very tactical yung design, pati yung kanyang mga holster. Talagang fully armed itong Batman na to, grabe. You have the pistol here, carbine, silencer na pistol. Tapos meron kang rocket launcher, ano ba to, AK? I think meron pa ba ditong shotgun? Ito para siyang pinalaking yung mga McFarlane Toys na munition pack. Ito may AK dito, ito may submachine gun din dito So ilan to? Ito shotgun to alam ko parang shotgun yan. Oo nga, shotgun nga. Shotgun, AK. So apat na baril, apat na firearms yun nandito. Tapos sa likod meron din siya mga pouch, may mga bullets. Okay. Kabit na natin ulit. Okay. Tapos ito na-articulate din to. Pwede nyong i-design kung anong angle nyo gusto. Okay, sa face naman ni Batman, wala namang issue sa face niya. It's a very angry expression. Dito parang smug na expression. Parang very, well, neutral, sad, angry face. Yan. Tapos dito may konting weathering lang para magkaroon ng konting stubble. Tapos meron siyang bandana or scarf sa neck. Tapos yun nga, may mga holster, daming holster with magazines and bullets. Talagang ganda. Sobrang ganda ng ginawa ni McFarlane Toys dito sa statue na Grim Knight. Actually gusto ko rin to. Gusto ko talaga to custom repaint kasi ang laki ng size niya. Very full siya with armor with firearms. Yung yung maliit la version din, yung 7-inch. Gusto ko rin yun. Yun talaga fully articulated yun. In terms of articulation naman, wala ditong articulation except head ba? Wala. Ito lang, itong part na to, tapos itong part na to, naiikot din tong gargoyle type na base. So yun, tapos ito rin, pwede nyong iikot din. Kunwari, itong DC na logo, gusto nyo iikot sa likod, pwede rin naman yun. Okay, so yun ang review ng ating Batman McFarlane Toys na Grim Knight statue. Ganda na to, sobrang lupit.
Ganda ng detail, ng sculpt details. Very sharp. Tapos yung kanyang cowl, very sharp din dito sa may eyebrow area. Ingat lang dito. Ay, medyo hindi naman siya super sharp. Okay? Paint wise, very nice. Hindi lang siya super black. Ito gray. May gray tint tong mga to. Tapos may weathering din dito sa boots niya na parang maroon. Okay? Tapos yung holsters dito, yung straps, may touch ng leather brown pati dito sa wood na part ng AK ng shotgun. Okay, so yun, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Thank you very much, Collector's Quest.